Ang pamilya Cornwallis West ay mga aristokrata sa Britanya, naging lubang kontrobersyal noong huling bahagi ng ika-19 na siglo dahil sa iba't ibang dahilan. Nagsimula ito nang mapangasawa ng kontrobersyal na si Patsy Fitzpatrick ang isa sa pamilya. Naging karida siya ng prinsipe ng Wales na magiging hari at ginamit ang impluwensya niya para mapangasawa ng 3 niyang anak, ang ilan sa pinakamayayaman at makapangyarihang pamilya sa Europa. Samihan mo akong tuklasin ang kanilang kwento. Bago natin talakayin ang buhay ng pamilya Cornwallis West, balikan muna natin ang kanilang kasaysayan. Sa puso ng pamilya ay si William Cornwallis West na ipinanganak noong ika-20 ng Marso, 1835. Sa panig ng kanyang ama, ang kanyang lolo ay si Frederick West, isang British MP. Nasiya namang inapo ni Lieutenant General John West, unang Earl ng Delaware, isang malagang figura sa politika at komandante militar noong ika-18 siglo. Kung babalikan palalo, isa pang ninuno, si Thomas West, ikatlong Baron ng Delaware, ay nag-explore ng baybayin ng bahagi ng Hilagang Amerika noong unang bahagi ng dekadang 1600 at 10 na naging dahilan ng pagpapangalan ng rehiyon ng Delaware mula sa kanya. Samantala, ang pamilya sa panig ng ina ni William ay gumamit ng apelyidong Cornwallis noong unang bahagi ng ika-19 na siglo dahil ang kanyang lola si Mary Ann Whitby ay naging ampon at tagapagmana ni Admiral William Cornwallis, isa sa mga dakilang komandante ng British Royal Navy noong mga digmaang revolusyonaryo sa Amerika at Pransya. Nang namatay siyang walang anak, napunta kay Mary ang malaking bahagi ng kanyang ari-arian at ginamit niya ang Cornwallis bilang gitnang pangalan. Kaya naman, nang ipanganak si William noong 1800 at 35 siya ay bunga ng kasal ng mga pamilya ng West at Whitby, kung saan ang mga Whitby ay gumamit na ng apelidong Cornwallis. Makikita ito sa kanyang dalawang barangyang tahanan, ang Kastilyo ng Ruthin sa Hilagang Wales at Newlands Manor sa Hampshire. Pati ang paggamit ng apelidong Cornwallis West sa gisag ng mga dantaon ng paglilingkod sa pamahalaan, hukbong dagat at pagbuo ng Imperyong Britanya na magkabilang panig ng pamilya. Si William ay nag-aral ng abogasya at tinanggap bilang abogado sa Lincoln's Inn, isang kilalang London Inns of Court noong 1862. Pagkatapos nito, nagkaroon siya ng matagumpay na karera bilang abogado, isang mababang opisyal ng militar at sa lokal na politika sa Wales at kalaunan ay naging miyembro ng parlamento bilang MP mula 1885 hanggang 1892. Gayunpaman, ayon sa pamantayan ng ilan sa kanyang mga ninuno, ito ay isang medyo hindi kapansin-pansing karera. Pinakakapansin-pansin sa buhay ni William Cornwallis West ang kanyang pag-aasawa at mga anak. Noong 1872, pinakasalan niya ang isang babae na nagngangalang Patsy Fitzpatrick. Ipinanganak noong ika-28 ng Oktubre, 1854 si Patsy ay 17 taong gulang lamang nung sila ay ikinasal at si William ay doble ang edad niya. Napilitan siyang pumasok sa isang kasalang itinakda matapos matuklasan na siya ay palihim na nasangkot sa isang lihim na relasyon. Ngunit hindi basta-basta ang relasyong ito dahil ito ay kay Prinsipe Edward, anak ni Reyna Victoria at magiging Haring Edward ika-7 noong siya ay 30 taong gulang at si Patsy ay 16 pa lamang. Si Patsy, bagamat iniisip ng iba na karaniwan lang siya dahil sa pangalan niya at mas mababa ang antas kaysa sa asawa, ay mula pala sa aristokrasya ng Ireland. Ang Fitzpatrick ay isang maharlikang pamilya na namuno sa malawak na teritoryo sa gitnang bahagi ng Ireland noong huling panahong medyebal. Noong unang bahagi ng 540 S ang pinuno ng nasasakupan, si Barnaby Fitzpatrick ay pumayag na tumanggap ng isang Ingles na titulo bilang Baron ng Upper Ossory. Upang matanggap ang kulturang Ingles at panlipunang kaugalian, inanglicize niya ang apelidong Irish kaya naging Fitzpatrick. Bilang resulta, nakaligtas ang pamilya sa 2 siglo ng kolonyal na pagpapaalis sa mga Irish na Panginoon na sumunod ng tuluyang sakupin ng mga Ingles ang Ireland. Noong ipinanganak si Patsy noong ika-19 na siglo, tapat na bahagi ng Anglo-Irish na aristokrasya ang mga Fitzpatrick dahil nakapag-asawa sila sa maraming linya ng maharlikang Ingles at Scottish. Ang kanyang pag-aasawa kay William Cornwallis West noong 1872 ay agad nagbunga ng mga anak.
Isang anak na babae na pinangalan ng Mary Teresa ang isinilang noong 1873 sinundan ng isang anak na lalaki na si George noong sumunod na taon at pagkatapos ay isang pangalawang anak na babae na si Constance noong 1877. Dapat tandaan dito na marami ang naniniwala na si George ay bunga ng pakikiyapid ng kanyang ina at tunay na anak ni Prinsipe Edward. Pagkatapos ng maikling panahon ng pagkakaroon ng mga anak sa simula ng kanilang kasal, wala na silang naging karagdagang supling. Maaring konektado ito sa ilang komplikasyon sa panganganak ni Patsy. 22 taong gulang lang siya nang ipanganak si Constance, kaya sa normal na sitwasyon, marami pa sana siyang natitirang mga taon para magkaanak. Sa kabilang banda, maaring ang kawalan ng karagdagang anak ay dulot ng tensyon nung pagsasama nila ni William. Dahil sa agwat ng edad at mga pangyayari sa kasal nila, hindi talaga sila naging malapit. Ikinasal si Patsy kay William para maiwasan ang kontrobersiya sa ugnayan niya kay Prinsipe Edward. Ngunit nanatiling malapit si Patsy na kilala sa kagandahan sa mataas na lipunan ng Britanya sa magiging hari buong buhay nila. Matagal nang kasal si Edward na magsimula ang una niyang relasyon kay Patsy na 16 na taon pa lang noon at nagpatuloy silang magkita kahit kasal na si Patsy. Dahil dito, napunta roon ng playboy na si Edward sa Cornwallis West Seaside Manor sa Milford-on-Sea noong huling bahagi ng ika-19 na siglo malayo sa mapanuring mata ng korte ni Reyna Victoria na itinakwil si Patsy dahil sa relasyon niya sa magiging hari. Gayunpaman, sa kabila ng masamang tingin kay Patsy ng ilan sa lipunang Victorian, nagamit niya ng mabuti ang kanyang relasyon kay Edward. Sa pag-impluwensya kay Prinsipe Edward at sa kanyang mga anak, napapakasal niya sila sa maharlika at royal na pamilya sa Europa, kaya naging makapangyarihan at mayaman sila. Matagal na niyang pangarap ito mula pagkabata. Sino mang gustong malaman kung gaano kalaki ang impluwensya ni Patsy sa magiging hari, ay kailangan lang tingnan ang kasal ng kanyang panganay na anak na babae. Si Mary Cornwallis West ay ipinanganak noong ika-28 ng Hunyo, 1873 hindi nagtagal matapos ang kasal ng kanyang mga magulang. Si Daisy, tawag sa kanya ng pamilya at karamihan ng kakilala, ay kinikilalang dilag noong panahong yon. Nag-iiwan siya ng impresyon sa korte ng Victoria nang simulan niyang dumalo sa mga okasyon na mataas na lipunan noong huling bahagi ng dekada 80 at unang bahagi ng dekada 90 ng ika-19 na siglo. Sa panahong ito, nakilala ni Daisy si Prinsipe Hans Heinrich ng pamilya von Hochberg, isang malaking dinastiya sa Europa na may malalawak na lupain sa gitnang Europa. Noong 1833 si Hans, na 12 taon ang tanda kay Daisy, ay ginawaran ng titulong Prinsipe ng Ples sa aristokrasyang Aleman. Kinikilala ang yaman at impluwensya na kanyang pamilya na karamihan ay mula sa lupain nila sa Silesia. Ngayon, nasa Timog Kanlurang Poland ito, ngunit dating bahagi ng Alemanya, mayaman sa karbon at mineral na bakal at naging pangunahing sentro ng industriya sa Europa noong ika-19 na siglo. Bago makilala si Hans, si Daisy ay talagang may interes sa isang batang sundalong Briton. Gayunpaman, dahil nais ni Patsy na mapangasawa ng kanyang anak ang prinsipeng Aleman, agad niyang inayos sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon na ipadala ang sundalo palayo, kaya't napunta ito sa pakikidigma sa digmaang Zulu sa Timog Aprika. Sa kasamaang palad, napatay siya makalipas ang ilang buwan. Hindi nang tagal matapos mapagkasunduan ang kasal ni Hans at Daisy at dahil hikahos ang pamilya Cornwallis West, napilitan ang mga Hochberg na sagutin ang gastos sa kasal. Bilang regalo, nakatanggap ang mag-asawa ng kastilyong may 4 na raang silid kung saan sila nadaos ng pagtitipon para sa mga bantog na aristokrata sa Europa at mula noon ay nakilala si Mary bilang Prinsesa Daisy ng Ples. Maraming anak sina Daisy at Hans. Namatay ang kanilang unang anak na babae nung sanggol pa lang nung 1873. Ngunit nagkaroon sila ng 3 anak na lalaki, sina Hans, Alexander at Bolko, na isinilang nung 1900, 1905 at 1910. At karaniwan silang nabuhay ng mahaba maliban kay Bolko. Nang ipinanganak ang bunsong anak, lalong gumulo ang pagsasama ni Daisy at Hans dahil sa mga pagtataksil na pinagsismisan sa pahayagan kasabay ng marangya nilang pamumuhay. Bagamat nalampasan ang kanilang pagsasama ang mga taon ng unang digmaang pandigbig, naghiwalay din sila noong 1922. Pagkatapos nito, pinakasalan ni Hans si Gotilda de Silva, anak ng isang maharlikang Kastila at isang babaeng halos 40 taon na mas bata sa kanya.
Nagkaroon sila ng 2 anak, ngunit sa isang kontrobersyal na pangyayari, inakit ni Gutilda ang anak ni Hans na si Bolko, nakipaghiwalay kay Hans at pinakasalan si Bolko. Nagbunga ng mga anak ang relasyon niya sa kanyang anak-anakan. Sa teorya, hindi ito tunay na insesto sa dugo pero napakagulo ng sitwasyon dahil ang ina ng mga bata ay naging asawa ng kanilang lolo at ng kanilang ama. Si George, nag-iisang anak ni Patsy, ang nagdugtong sa Cornwallis West sa isa sa pinakaiginagalang na pamilya sa makabagong kasaysayan ng Britanya. Sumali siya si militar ng Britanya bilang binata, karaniwang landas ng mga anak ng maharlika sa panahong Viktoriano. Nung huling 1,800 at 90, nasa kalagitnaan siya ng kanyang binte, nagsimula siya ng relasyon kay Lady Randolph Churchill, Amerikanang biyuda ni Lord Randolph Churchill na nasa maagang 40. Sa huli, nagpakasal sila noong tag-init ng 1900. Dahil dito, naging amain si George na magiging punong ministro ng Britanya at pinuno ng digmaan si Winston Churchill kahit na 16 na araw lang ang tanda niya sa kanyang stepson dahil pareho silang ipinanganak noong Nobyembre 1874. May chismis na nagpakasal si George sa mas matandang babae para mapunan ang kulang na pagmamahal ng kanyang ina at ng matanda na niyang ama nung bata pa siya. Tugma ito sa desisyon niyang pakasalan muli ang mas matandang aktres na si Stella Campbell noong 1914 ilang linggo matapos ang diborsyo kay Jenny Churchill. Nakilala ni George ang kanyang pangalawang asawa dahil sa aktibo niyang pagsali sa teatro sa London at ambisyon bilang manunulat ng dula. Ginugol niya ang malaking bahagi ng kanyang buhay bilang adulto sa pabalik-balik na paglahok sa mundong yon kahit na hindi niya kailanman naabot ang malaking tagumpay bilang isang manunulat para sa entablado. Habang magkasama sila, naranasan nila ang matinding problemang pinansyal dahil sa paggastos ni George. Napilitan siyang magdeklara ng bangkarota noong 1916 sa unang bigmaang pandaigdig. Pagkatapos nito, nagsulat siya ng mga libro para madagdagan ang kita, tulad ng talambuhay ng ninunong si Admiral William Cornwallis at sariling autobiografiya. Ang ikatlo at huling anak ni Patsy at William ay si Constance Cornwallis West. Tinatawag na Sheila ng pamilya at kaibigan, pinakasalan niya si Hugh Grosvenor, ang ikalawang Duke ng Westminster at isa sa pinakamayayamang aristokrata sa Britanya noong Pebrero 1901. Ganun kayaman si Grosvenor na isa siya sa pinakamayayamang tao sa buong mundo sa panahon ng lumalaking yaman sa Europa at Hilagang Amerika. Malawak ang alam na ang ina ni Constance na si Patsy ang nagayos ng kasal sa pamamagitan ng negosasyon kay Edward VII na kamakailan lang ay tuluyang humalili sa ina niyang nabuhay ng matagal. Nagbunga ang kasal ng 3 anak, si Ursula Mary Olivia na ipinanganak noong 1900 at 2 si Edward George na ipinanganak noong 1900 at 4 at si Mary Constance na ipinanganak noong 1910. Namatay si Edward George nung bata pa siya, 1900. Binigyan ng kasal ang pamilya ng marangyang pamumuhay, ngunit hindi naging masaya ang pagsasama at nagdiborsyo sina Constance at ang una niyang asawa noong 1919. Pagkatapos nito, pinakasalan niya si John Fitzpatrick Lewis. Mas bata si Lewis kay Constance at nakilala niya ito sa Field Hospital malapit sa Calais, France noong unang digmaang pandaigdig. Nang makipagdiborsyo si Constance para pakasalan si Lewis, nakuha niya ang pinakamalaking alimony settlement sa kasaysayang legal ng Britanya noon. Hindi lang kay Edward nagkaroon ng iskandalosong relasyon si Patsy. Sa gitna ng unang bigmaang pandaigdig, sa pagpasok ni Patsy sa edad na 60, nagsimula siya ng relasyon kay Patrick. Si Barrett, isang mas batang sundalo na nagpapagaling mula sa shell shock o post-traumatic stress disorder sa isang ospital malapit sa Calais sa Hilagang Pransya. Buhay pa ang kanyang asawang si William, bagamat matanda na, at sa huli ay namatay noong 1917 at 17 sa edad na 82. Bago siya namatay, ginamit ni Patsy ang kanyang katayuan para ma-promote si Barrett sa militar dahilan ng iskandalo nang mabunyag ang kanilang relasyon. Lalong naging kontrobersyal sa publiko ang katotohanang may sakit noon ang kanyang asawa at namatay hindi nagtagal. Ipininta siya ng media bilang isang mapanlinlang na babaeng mababa ang lipad kaya hindi siya nakabawi sa iskandalo.
Si Patsy ay namatay dahil sa kanser sa tiyan noong ika-21 ng Hulyo, 1920 at 20 sa edad na 65. Noong 1930 nagsimula si Daisy bilang manunulat, naglatala ng mga iskandalosong memoir at mga inedit na bersyon ng kanyang mahahabang talarawan. Nabuhay siya hanggang sa medyo matandang edad, namatay sa Silesia noong tag-init ng 1943 at 43 sa edad na 70 sa gitna ng ikalawang digmaang pandaigdig. Si George ay kasal kay Stella hanggang sa mamatay siya noong 1940. Nagkaroon siya ng Parkinson's disease sa kanyang mga huling taon at matapos ang maraming taon ng pagdurusa sa sakit na ito, nagpakamatay siya noong ika-1 ng Abril, 1951 sa edad na 76. Planado ang kanyang pagpapakamatay at sigurado ang mga kaibigan na sinadya niyang gawin ito sa April Fool's Day. Hindi nagkaanak sina Constance at John Lewis sa kanilang pangalawang pagsasama, pero masaya silang nagsama bilang mag-asawa ng maraming dekada. Namuhay siya ng isang tahimik at walang gaanong pangyayari sa kanyang huling mga taon kumpara sa pamantayan ng kanyang pamilya at pumanaw noong 1970 sa edad na 74. Bagamat ang pinakamakulay na yugto ng pamilya Cornwallis West ay dahil sa kasal ni na William at Patsy at sa buhay ng kanilang 3 anak, nagpatuloy ang pamilya matapos ang kanilang panahon. Maagang namatay si Bolko noong 1936 sa gitna ng iskandalo ng pagpapakasal niya sa madrasta, pero sina Hans Jr. at Alexander, 2 pang anak ni Daisy, ay nabuhay hanggang 1984 at magkasunod na namatay sa loob ng 4 na linggo sa simula ng taong yon. Namana ni Hans ang titulo at ari-arian ng ama niya. 2 beses nag-asawa si Hans pero hindi nagkaanak. Tulad ni Alexander na buong buhay binata at naging prinsipe ng Ples ng 4 na linggo matapos mamatay ang kapatid bago siya rin pumanaw. Pagkamatay niya, ang anak at kapangalan niyang si Bolko Jr. ang naging bagong prinsipe ng Ples. Ang kanyang pagpanaw noong 2022 ay naglipat ng maharlikang linya ng Ples sa ibang sangay ng pamilya dahil namatay si Bolko na walang tagapagmana. Bagamat walang lehitimong anak si George Cornwallis West, ilan sa mga anak ni Constance ang nagpatuloy ng linya ng pamilya sa isang mahalagang paraan. Si Mary ay nag-iisang babaeng driver sa karerang demotor noong dekada 30 at dekada 40 sa panahon na napakabihira para sa mga babae na makilahok sa profesional na karera. Hindi siya nag-asawa o nagkaanak pero buhay pa rin ang lahi ng Cornwallis West. Ito ay dahil sa mga inapo ng panganay na anak ni Constance na si Ursula at ng kanyang pag-aasawa kay William Patrick Filmer Sankey. Salamat sa panonood ng video tungkol sa pamilya ng Cornwallis West. Sana ay naging interesante ito sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanilang mga buhay sa ibaba, sa mga komento at kung may mga suhestiyon kayo, sigurado hinding ilagay ang mga ito sa ibaba sa mga komento. Kung gusto ninyong gawin ko ang mas detalyadong kwento ni na Patsy, Constance, Daisy o iba pa, sabihin lang sa comments. Sana ay nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para makita agad ang lahat ng videos ko kapag nag-upload ako. Sige, hanggang dito na lang muna ako, kaya magkikita-kita tayo muli sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!